Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsisimula ng matinding kahirapan ng kababayan nating mga Pilipino dahil sa tapang at galing kuno ng ating namumuno. Okay. Gusto ko lang munang i-advertise. Meron po tayong backup channel, The General's Perspective. Ang link ng backup channel na ito nasa nasa description box ng video na ito. Paki-click and subscribe. Ang Gorgor administration na ito ay nag-a-attempt na po na i-hack itong channel natin ngayon, General's Viewpoint. So bahala nang i-hack ang channel na ito kagaya yung ginawa nila nung nauna, yung General's Opinion. Basta meron tayong backup channel, doon tayo magpatuloy ng pagpapahayag ng katotohanan. So salamat sa mga nag-subscribe at salamat sa mga magsusubscribe pa. Okay. Una, nung nag-resign si BP Sara, nabanggit ni Attorney Roque na halos 50% na ang pag-decrease ng export nating prutas sa China. Ang laki nun, 50% decrease. Anong prutas? Saging, pinya, durian, alam ko, buko. Maraming tayong export. Nag-decrease, sabi ni Attorney Roque. Dito, sa post ni SAS, sa Sotrugando, natawa na lang ako sa kanyang post. Sabi niya, basic knowledge in every marketing course. Don't fight your market. Bagong Pilipinas marketing curriculum. Fight your market. China is our largest market. Largest number 1 trading partner ng ating bansa is China. Mas marami tayo nag-i-export, nagbebenta sa kanila mostly prutas, ano? Tayo naman yung mga much needed materials para sa ating mga industries nanggagaling sa China. Mas malaki yung volume ng imports natin sa China, yung kakailanganin natin kumpara sa ating exports. But nevertheless, pinakamalaking market ng Pilipinas ay ang China. So, wala akong knowledge sa marketing dahil wala kaming subject noon sa about marketing. Ngayon ko lang natutunan ito na basic knowledge. Kung nasa marketing business course ka, is linya mo is marketing, don't fight your market. Anong ginagawa ng ating gobyerno? They are fighting with China. Ito, basahin ko lang yung mga comments. Cleo Alicen, sabi niya, ipakain lahat ng saging kay Bangag. Okay, mga halos 5 years ako na naging security consultant ng isang multinational company sa Mindanao na ang main product is saging. Ang isa sa mga market ng aming company, hindi ko na lang banggitin yung pangalan ng company, China. Maraming export na saging ng aming company sa China. Okay. Nangyari nung Noynoy administration, nung nagkainitan ng tensyon dahil sa West Philippine Sea. Nako, umaray ng gusto ang aming company and the rest ng
banana industry sa Mindanao umaray dahil pinutol ng China yung pag-supply, pag-export ng saging sa China during those times. So, hanap na market, hanap. May nahanap din, kailang hindi kasing dami ng market sa China. Sabi nila, 1/5 of the world's population, they are living in China. Billions of tao dun kakain ng saging. Mabuti na lang panahon ni PRRD dahil nag-iba ang takbo ng foreign policy. Nakipag-dialogo, nakipagkaibigan ang dating Pangulong Duterte sa China. Ayun, unti-unti bumalik ang China market sa saging. Kaya happy ang aming company. Ngayon, only to find out, yung sabi ni Attorney Roque na nagsimula ng rumesbak ang China in terms of trade. So anong mangyayari sa saging? Anong mangyayari sa pinya? Anong mangyayari sa durian, sa buko at iba pang prutas natin? Sabi. Okay, magbasa lang ako ng mga comments, Oliver Riazon Ruelo. Sabi niya, medyo matindi ito. Market in the expense of dignity? Question mark. So ito, medyo pabor sa ginagawa ng administrasyon. Kahit daw mawalan na tayo ng dignity, okay lang ba? Kahit may market tayo, wala na tayong pride, dignity. Kasi nga, inaagaw yung territorial waters natin, yung sovereign rights. Not a territorial rights lang yon. May sumagot si Jose Bautista, dignity by war. Yeah. Yes, may karangalan. Sikat ang Pinoy, lumalaban eh. Sikat ang Pangulo ngayon, pinupuri siya ng Amerika, matapang ang Pangulo. Yan, may dignity. Kailang dignity, ang resulta namang gyera. Nakaranas na ba kayo kung gaano kahirap ng gyera? World War II, ang aking mga ang tatay ko, veteran, lumaban. Kailang kwento nila, yung aking nanay, auntie, yung nakaranas nung 1940s, ang hirap ng gyera, sabi nila. Gutom sila, nagtatago sa mga forested areas, takot na makita sila ng Hapon. Ganon katindi ang hirap nung World War II ng mga ninuno natin. Ako, nakaranas ako ng gyera sa Mindanao throughout my military career. Ang number one na kawawa sa gyera ay ang mga civilians na naiipit. Ako, mahilig ako ngayon manood ng World War II documentaries. Grabe, yung mga nangyari sa Battle of Manila, yung liberation ng Pilipinas, yung pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima, Nagasaki, yung Battle of Britain, Battle of Stalingrad, Battle of course, ang daming battle. Kawawa, millions of people's lives were lost during World War II. At kung magkagera ang China at US ngayon dahil sa shoal rocks, small islets, sino ang number one na matatamaan? Tayong mga Pilipino. Okay, na pag-alaman ko na itong si Senator Amy worried daw. Nababahala na sa nangyayari sa ating bansa. At yung anak niya, si Governor Manotoc, stress ngayon. Bakit? Kasi nakikita niya na ang probinsya niya ang unang masusunog. It will be devastated by a
nuclear war kung sakali. Bakit? Nandun na po, naka-deploy na po yung ballistic missiles ng US. Noong April kasi nagkaroon ng balikatan exercise, military exercise between US and Filipino troops. For the first time in history, dinala ng mga US yung missiles nila, nakatutok na nandun na sa Ilocos Norte, nakatutok na papuntang China. Paghahanda yun ng US, kung magkagera ang US-China over Taiwan, yun na, nakapwesto na, ready na. So anong gagawin ng China? Sitting down? Hindi. Tutok na rin ang mga missiles nila. Hindi lang China, pati Russia. Grabing pag-alma ng Russia at China over the deployment of these ballistic missiles. Nandyan na po sa northern Luzon. So, dignity, yes! May karangalan nga. Ipaglaban ng ating mga katubigan, ipaglaban ng ating mga rock shoals and everything. But let's be prepared for giyera ng dalawang superpower. Aywan ko na lang. So, dalawa ngayon. Kung hindi man magkagera yung physical na labanan, arms to arms, economic sanction, patay na tayo niyan. Totally i-cut off ng China ang trade niya with Philippines. Anong mangyayari sa atin? Sabi ng iba, di maghanap ng ibang market. Yes, madaling maghanap ng ibang market. But anong mangyayari sa mga workers? Yung mga nakasalalay sa export natin sa mga prutas, thousands, hundreds of thousands of Filipinos umaasa sa kita ng saging, pinya, durian at iba pa. And many more. Paano kung pauwiin? Lahat na Pinoys nagtratrabaho sa China, sa Hong Kong, sa Macau, Shanghai at iba pa, pauwiin. Anong mangyari sa atin? Anong may tutulong ng gobyernong ito? So, yun na. Grabing may nag-comment. Ganyan kabobo ang second year college. Kailangan pa niyang matuto. So, sana ma-resolve pa ito. Sana magaya nila yung ginawa noon ni PRRD, the best foreign policy so far. Ito, yes, matapang, may dangal, kailang gutom. Kahit hindi na magputukan ng mga armas, economic sanctions lang, patay na tayo. Kaya tama si Sasasot, ang curriculum ng bagong Pilipinas, fight your market para magutom kayo. Sila hindi magutom, ang kawawang Pilipino, sila ang magugutom.